Nagdesisyon ng aking ina na patigilin ako sa pag-aaral. Kasi ang paniniwala nila ay mag-aasawa lang din ng maaga, tama na yung marunong magsulat at magbasa. Gusto kong makatapos kahit na alam kong suntok sa buwan ang pangarap kong yon. Siyam kaming magkakapatid at yung 6 ay kapatid ko sa yumao kong ama. Then yung 3 ay anak ng aking ina sa pangalawang asawa niya. Mga bata pa kami nung namatay ang papa ko dahil sa sakit. 6 kaming magkakapatid at di kami kayang buhayin ng aking ina noon. Kaya nagdesisyon siyang mag-asawa ulit 6 na buwan matapos mamatay ang aking ama. Pero dahil nagkaanak sila agad ay lalo kaming naghirap sa buhay. Kaya nagdesisyon ng ate ko na pumunta ng Maynila sa edad na 13 para mamasukan bilang katulong. Kinalimutan niya ang sarili niya at hindi nakapag-aral para mapadalhan ng aking ina ng pera para sa pag-aaral naming 5. At dahil hindi ito sapat para sa amin ay nagdesisyon ng aking ina na patigilin ako sa pag-aaral noon. Kasi ang paniniwala niya ay mag-aasawa lang din ng maaga. Tama na yung marunong magsulat at magbasa. Masama ang loob ko ng mga panahong yon dahil gusto kong makapag-aral at makatapos kahit na alam kong suntok sa buwan ang pangarap kong yon. Pero sabi nga nila kapag may gusto kang marating ay gagawin mo ang lahat. Matupad lamang. Nakipagsapalaran din ako sa Maynila sa edad na 14 kasama ng ate ko noon. At sa awa ng Diyos ay nakapag-aral ako ng high school at kolehiyo sa tulong ng ate ko at kamag-anak namin. Kapalit ng paninilbihan ko sa kanila. Nagtatrabaho rin ako habang nag-aaral para may maipadala kami sa probinsya para sa ibang kapatid ko pang naiwan. At nung nakapagtapos ako ay nagdesisyon kami na kunin na yung mga kapatid namin na 4. Dahil hindi sila nakakapag-aral sa probinsya, dala na rin ang hirap ng buhay. At isa pa, may bagong pamilya na yung aking ina. Nagtulungan kami hanggang makapagtapos ng kolehiyo at K-12 ang mga kapatid ko. Nung mga panahon na yon ay sobrang bigat ang nararamdaman ko dahil nasa akin yung mga kapatid ko. And then, nanghihingi ng pera ang mama ko noon. Nag-asawa na rin kasi ang ate ko noon ng mga panahong yon kaya wala nang tumutulong sa akin. Kaya dala ng galit at stress, nasagot ko yung mama ko ng hindi maganda. At dala na rin ang sama ng loob ko sa kanya. Dahil pakiramdam ko noon, hindi kami mahalaga sa kanya dahil nakikita naman namin na iba yung pagmamahal niya sa mga bago niyang anak. Lumipas ang panahon at nakatapos na yung mga kapatid ko at napagaan ang buhay namin dahil natutulungan na nila ako sa gastusin sa bahay. Hanggang sa nagkaroon sila ng sarili nilang pamilya. Sa aming 6 ay ako na lang ang hindi pa nag-aasawa at pakiramdam ko kasi napakahirap noon na baka matulad lang ang buhay ng mga anak ko sa buhay namin noon. Sa awa ng Diyos ay nabiyaan kami ng konting ginhawa sa buhay ng mga kapatid ko. Kaya nagdesisyon kami na tulungang mag-aral ang mga kapatid namin sa ina. At nagdesisyon kami na sustentuhan ng aking ina at ang stepfather namin. Para hindi na sila magtrabaho sa ibang tao dahil 60 na rin ang mama ko. Sa bukid sila nakatira kaya marami silang pananim na gulay. Nag-aambagan kami ng mga kapatid ko para maipadala yung 7.5 para sa pangangailangan nila. Iba pa yung may sakit sila or emergency. Kaya lang ang isa nilang anak ang problema namin. Dahil may asawa na to pero sa magulang pa rin nakatira kaya kinukulang ang aming padala. Minsan 2 weeks pa lang ay ubos na. Tatawag ang mama ko at sasabihin niya na wala na daw silang kape at pang-ulam. Minsan nakakaramdam ako na naaabuso na kami dahil sa tuwing hihingi ang mama ko, nagbibigay kami agad. 2 lang silang sinusuportahan namin pero ang nangyayari, nagiging 4 sila. Dahil tamad ang anak nilang magtrabaho sa bukid at dapat ay bayaran namin sila para tumulong. Samantalang sila naman yung nakikinabang ng 6. Nakikita ko na nasasaktan ang aking ina kapag tumatanggi kaming magpadala at minsan pa siyang naluluha. Ano ba yung dapat naming gawin, Mami Len? Letter sender, Sophia. Una sa lahat, congratulations sa inyong magkakapatid. Very inspiring yung kwento nyo at na-achieve nyo yung goal na makapagtapos. Doon nahatulan ka agad ang sarili mong ina. Grabe yung paniniwala na tama na yung nakakasulat at nakakabasa kasi mag-aasawa rin naman. Comment lang ako dito ng very slight sa mother mo. Na tayo kasi bilang magulang, obligasyon natin pakainin, ibigay ang needs at pag-aralin ng mga anak natin. And it's their decision kung babaliwalain nila yung sakripisyo natin bilang magulang. At least nagawa natin yung obligasyon at responsibility at naging mabuting magulang ka sa kanila. Pero yung hindi na nga ikaw yung nagpaaral sa anak mo at blessing na nabibigyan ka ng sustento, pero nagawa mo pang mangunsinti ng anak mong nag-asawa pero hindi kayang tumayo sa sariling paa at idinagdag pasanin mo pa, hindi ka nahihiya. Same mindset ba yung pinamana mo sa anak mong nakapisan sa'yo na nakakabasa at nakakasulat, ang extra talent ay maging pabigat. Tapos idadaan sa drama kapag kinapos sa padala. Nakakagigil yung ina mo. Advice ko lang sa'yo na kung magpapadala kayo, i-fix nyo sa napag-usapang budget at huwag nyo nang dagdagan. Hayaan mo na silang mag-isip paano pagkakasyahin. Hindi ka bawasan sa pagiging mabuting anak mo kung hihigpitan mo ng sinturon ang sustento. Hindi mo sila obligasyong lahat. Kung tutuusin ay yung mother mo lang. Swerte na ng stepfather mo kasi nakasali siya. Pero yung anak ng ina mo sa stepfather mo na may asawang biyabet, sobrang kalabisan na. Eh kung magpapaabuso ka pa, baka lumagpas ka na sa langit niyan, iha.